So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, wala na pong halong pagpapanggap. Wala na po talagang tago-tago na sobrang pakapalan na po talaga ng muka ang ginagawa ni Rodante Marcoleta dyan sa Senado para po maging abogado ng China. Well, tayo mga Streetwise, no, nakikinig naman po tayo sa mga pro-China. Baka nga naman siguro may punto sila. Yun nga lang, isa po ang narrative nila, manlin lang. Oh, tama nga yung tawag kay Marcoleta kasi manilin lang siya dito. Tingnan niyo sa Senate hearing po niya to ginawa. Niloko niya po yung lahat ng senador na meron siyang binabagit na coordinates, yun naman pala, yung coordinates naman po na yun, hindi naman pala nag-i-exist. Oh, actually makapalang mukha ni Marcoleta kasi alam niya kasi hindi siya makakasuhan dun eh. Kasi Senate hearing yun eh. Pero kung tutuusin mga kababayan, ano to eh? Sedition to, rebellion to, di ba parang ano eh? Pinagkakanulo na po ni Marcoleta ang bansang Pilipinas sa China. Isipin mo yan makikipagdebate ka sa isang bagay na hindi naman pala nag-i-exist, hindi naman pala totoo. So para makuha natin yung point mga kababayan, no, simulan po natin tong kwento dito, no, sa sagutan nila ni Kiko Pangilinan at saka ni Marcoleta. So sabi dito, no, we would like to specifically determine the extent of our Philippine Sea. Because if we are unable to do that, baka mahirapan tayong ipagtanggol hanggang saan ang atin. No? So ngayon, ang gustong palabasin ni Marcoleta, mga kababayan, no, na pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, pero hindi naman pala natin alam kung ano yung sa atin. Kung ano yung sa atin dyan sa West Philippine Sea. Gago nga, no? Di ba may UNCLOS? Di ba? Actually, sa UNCLOS pa lang na meron ng decision, doon pa lang, alam mo na kung saan yung sa atin dun eh. Gago talaga to. So ngayon, syempre, buti na lang dyan si Kiko Pangilinan. O kaya ako, proud akong binoto ko yan at inendorso ng eleksyon, di ba? O sabi dito, napagpasya na ng International Arbitral Tribunal, it has been resolved in our favor. What we have to now uphold is the ruling. O, so yon. Kung anong meron tayo ngayon, no, kung yung ruling nilang po ng UNCLOS or ng International Tribunal. So para mas maganda, no, pakinggan ngayon natin yung sagutan ng dalawa, no. Saan na ba yan? Ito, sige. Medyo mahaba ito, Importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Bakit? Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of this problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is? I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Clarified siya. Actually, nagtitindahan naman natin, no, yung pinupunto ni Kiko Pangilinan dito, di ba? Na ano pang nireklamo ni Marcoleta, no, na may mga bagay na hindi natin alam kung ano yung sa atin. Nanalo tayo sa UNCLOS. Kung ano yung sinabi ng UNCLOS na ito sa inyo, ayun na po yung pagbabasihan natin.
Oh, ano pa sinasabi ni Marcoleta? Sige, sige. Tingnan natin. We getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po ba niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Dito niya nilito yung mga senador eh. Yung coordinates na binabanggit niya. Kasi nga daw, sabi nga daw ni Marcoleta dito, later on papakita ko sa inyo, no, na yung China naman daw po, meron silang coordinates. So, ibig sabihin nito, meron silang specific na binabanggit na ito sa amin to. Ang Pilipinas daw po walang ganon. Coordinates. So, ibig sabihin nun, mas malakas pa pala yung coordinates kaysa doon sa UNCLOS. Para ay na pinapalabas ni Marcoleta eh. O di ba, tandaan natin kung ano ba yung coordinates na inaangkin ng China dito. Buong West Philippine Sea sa kanila 90%. Eh wala namang iba nagre-recognize nung kundi China lang mag-isa. Ang ano doon ni Marcoleta talaga, no, manilin lang eh. Pero by the way, yung binabanggit na coordinates na yan ni Marcoleta, madidibang natin yan mamaya, no, na walang ganun ang China. Sige, tuloy natin ha. Sige. I'm without conceding that there is no definition because we believe it has been properly defined, and yeah. O, di ba? So ngayon, no, dito binanggit siya dito ni Tito Soto. So punta natin yung video nila ni Tito Soto, no. Okay, ito. Yung ba China, meron silang coordinates? May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Ayan na. So ngayon, nangingihingi dito ni Tito Soto yung coordinates ng China. Kung ano ba yung inaangkin or base pa sa batas nila, no? So ngayon, tingnan nyo naman itong katarantaduan ni Marcoleta. Puta, dash line to eh. Di ba? So ito daw yung coordinates ng China, yung 6.1. So ngayon, debunk natin to debunk natin itong katarantaduan ni Marcoleta, no? So tingnan yung sagot niya dito. So meron ng coordinates ng China. Sige, so saan yun? Sige. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Ito, tandaan nyo meron siya binabanggit dito na International Hydrographics Organization. Tama ba? Sabi mo ulit. Wait. S23. Wait. Ito. Hieroglyphics Organization. Ayan, International Hydrographics Organization or IHO. May binabanggit siyang ganyan. Oo. Pero nung research ko yan mga streetwise, private company ito eh. Tinan natin to Putang manloloko talaga to eh. So puntahan natin to. Na-research ko yung sinasabi ni Marcoleta na ginawa niyang basehan na even doon, hindi naman siya connected sa China. Ito, ayan to. Wait. Ito yun, di ba? The International Hydrographic Organization, IHO, founded in 1921 and based in Monaco. Si pinakamayaman po na bansa, Monaco. Is an intergovernmental organization that coordinates the activities of national hydrographic offices to ensure the world's seas, ocean, and navigable waters are properly surveyed and chartered. Oo. So, ang trabaho lang po nito is hindi po siya nagbibigay ng teritoryo sa isang bansa. Ang ginagawa lang po ng IHO, ito ang sinasabi ni Marcoleta, siya lang is nagbibigay ng so surveyed and chartered. Di ba? So, panlilin lang na naman to Marcoleta, pero by the way, tuloy natin yung sinasabi natin dito. Kasi, babalikan natin yan Tinan yung ginawa ni Marcoleta dito. Ayun na pinaglalaban niya, yung IHO na yan eh. Gago talaga to, no? Tinan nyo.
Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating Bago pala tong tanginan to eh, no? Actually, hindi na po kailangan gawin yun. Ang kailangan lang po talaga gawin dito is magkaroon lang po talaga tayo ng matibay na baseline law na para po malaman natin kung ano ba talaga sa atin. I-update po natin yung baseline law natin. Actually, matagal na po nakabinbin yan, no? Hindi ko alam kung bakit hindi po nagpuproceed yung baseline law natin, no? Yung updated, yung updated. Kasi alam naman po natin, no panahon nga po ni Digong, hindi po talaga umusad yung baseline law po na yan. Kasi nga po, tuta ng China si Digong. Siguro naman ngayon sa panahon po ni PBBM. Baka naman siguro ma-update po natin yung baseline law po natin para po mantahimik na po yung Marcoleta. Putang na coordinate sa buong nakuha yun. Tapos sa ISU mo pa kinuha. Oh, ngayon mga kababayan, no, dinibang ito ni Rizon Teberos. Buti nga kamo may Rizon Teberos dyan eh. Tinan nyo to. President, sinusuportahan ko yung kahuling sinabi ni Senator Pangilinan. Dagdag pa po, ilang beses ko na rin po narinig mula sa Ginoo, mula sa Pampanga and Tarlac, yung di umano'y coordinates ng China sa South China Sea o ng 9-dash line. At ipinakita po kanina yung mapa. Ito, pinaganda pa ni Marcoleta, no? Coordinates, ibig sabihin pa ng coordinates si Marcoleta, 9-dash line po yun. 9-dash line po yun ng China. Na wala na bang ibang naniniwalang bansa kundi China lang mag-isa? Ang ina talaga ni Marcoleta, gago talaga. Ng International Hydrographic Organization. Sa research po, ang International Hydrographic Organization o IHO is a technical, not a political organization. Oh, di ba? Oh, tama nga tayo, di ba? Sinasabi ko sa inyo eh. Yung IHO mga kababayan, technical lang po talaga yan. Nagsasurvey lang po yan ng dagat. Nagsasurvey lang po yan. Hindi siya nagsasabi sa buong mundo na ito kay China, ito sa Pilipinas, ito sa Taiwan, ito sa Amerika. Walang ganung kapangyarihan yung IHO. Pero pag binabanggit ni Marcoleta dito, actually, sana nag-gets yung ibig kong sabihin, no? Na, tinan ninyo puta, nagdebate po ang buong Senado, nag-aksaya po tayo ng pera po dyan, sa debate na yan, nag-aksaya tayo ng oras po dyan sa debate na yan, sa wala naman palang kabuluhan. Manlilin lang po talaga itong buhakan ng inang matandang ito, mga kababayan. Para lang protektahan ang China, para lang supportahan ang China, sobrang kakapalan na po ng mukha yan. Oh, yun nga, sige, continue na natin sinasabi ni Rizon Teberos dito, sige. And its map delineations do not constitute legal recognition of sovereignty such Tama. as China's 9-dash line. So ang ipinakita pong mapa kanina ng good gentleman, mapa ng IHO na may mga notation na 6.1, 6 kung ano-ano pa, hindi po yan coordinates. Mga numero lamang sa mapa. Sige. Further po, sa Tingnan nyo yung panluloko ni Marcoleta dito, no? So, tingnan natin kung tama ba si Rizon Teberos dito. Actually, hanapin natin. No? Yung 6.1 na yan. Salamat. So, ito andito siya, oh. Ayun, no? Oh, the South China Sea is a major maritime area in Southern Asia with the southernmost boundary exceeding to approximately 6 degree north. Specifically within the Indonesia, Malaysia, Vietnam maritime border region is generally located at 101 degree east and 121 degrees east. So, dyan po siguro nakuha ni Marcoleta yung 6.1 na yan.
So number po sa mapa yun, hindi po yung coordinates. Puta naman ni Marcoleta naman eh. Tangana naman eh. Sobrang panluloko na itong ginagawa mo eh. Puta, binibenta mo na yung buong Pilipinas. Binibenta mo na po yung South China Sea. Yung West Philippine Sea pala, sorry. Binibenta na po ni Marcoleta yung West Philippine Sea sa China. Diyan po sa hearing na yan. Gago, no? Kapal ng mukha nito, men. Yan, continue nga natin. Sige. President, sinusupport IHO na may mga notation na 6.1, 6 kung ano-ano pa, hindi po yan coordinates. Mga numero lamang sa mapa. Further po sa research, the 9-dash line representing China's expansive disputed territorial claims in the South China Sea has no official, fixed, or internationally recognized geographic coordinates. Kaya yung sinasabi pong may coordinates na ang China sa South China Sea, pati sa ating West Philippine Sea, na may coordinates sila sa 9-dash line, wala po. That U-shaped dotted line, which covers roughly 90% of the sea, is vaguely defined and can shift across maps. So ngayon pa lang po, i-disabuse na po natin ang ating kaisipan na may coordinates ang China. Kita nyo, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Nakapagdebate po si Tito Soto, nakapagdebate nga po si Kiko Pangilinan, nakapagdebate si Rizon Tiberos po kay Marcoleta, dun po sa bagay na hindi naman nag-i-exist itong coordinates. Wala namang ganon. Actually, magaling talaga si Marcoleta, no? Magaling man din lang talaga. Kaya kayo mga bumoto kay Marcoleta, mga buhaka ng ina ninyo, tinan nyo yung niluklok ninyo. Oh, pinagloloko po tayo. Bumuo na isang narrative na yung narrative naman pala hindi pala totoo. Grabe, men. Sobrang, parang ano na, no? Parang wala nang hiya, no? Parang hindi na po nahiya. Parang hindi na nila iniisip na, ay, ayoko muna magpahalata, baka sabing pro-China ako. Wala na siyang ganun. Talagang kakapalan na po talaga ng mukha na pangalandakan pa sa buong Pilipino na ako ay pro-China. Di ba? Ako ay sumusuporta sa China, abogado ako ng China sa Senado. Kapal, men. Diba? So yun mga streetways, so kayo po, nung mga sabi nyo nga po dito, sa sobrang kakapalan na po ng mukha ni Marcoleta. Di ba? So yun, sa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan, sa team replay, so pa-like, pa-subscribe. At kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.